So, ayan po, no, good day, welcome back to our channel. And if you're new, please do like and subscribe, hit the notification bell para updated tayo every time na may bago tayong upload. So, yan, balik tayo kay LiDAR Remote Task. So, LiDAR Remote Task, yung previous task ko, hindi pa siya nabayaran. And, siguro may mali yung nagawa ko dun. So, ito ulit ako, inaano ko ulit, frame to frame single target. So from frame 1 hanggang frame 17 isang target lang ako. So tinatrack ko siya. So moving target, so I'll make it dynamic, no. So dito ito yung label. So before ka maka-create ng box, before mo siya ma-box, kailangan mo muna maghanap ng label. So kung anong gusto mong ilagay, like for example ganito, stationary ba siya or dynamic. So kung kotse, moving car, so dynamic yan. So dito tayo sa order by stationary or dynamic or slash stationary slash dynamic. So mayroon ka ng parang label or may identification ka na sa tinatrack mo, pwede ka na mag-box. So by putting a box, punta ka lang dito sa plus, then left click using your mouse, make a line sa front ng car, then drag down papuntang bottom or yung back seat or yung rear light, then make it a 3D third dimension box, no. So yan, so may box na tayo. So may nag-pop out na view dito. So ito mga tuldok dito sa side view dito sa gitna, yan, palakihin natin yung box natin. So as you can see dito sa baba, lumalaki din yung image box, no. Then ito yung kotse na tinatarget natin. So ida-drag ko siya. Then ayan, may umiilaw na kulay pink, from blue naging pink. So ito yung mga LiDAR points, no. So ito yung tinatrack natin. So kailangan lang natin siyang ipasok sa loob. Then i-drag natin to. Yan. So kagaya nito sa baba, ayan, full screen natin para mas makita. Kita nyo to dito sa baba. So wala na siyang dot sa ilalim. So isagad natin sa merong red na mga dots, no. So yan, so sagad na yan. So dito naman, ito yung corner ng kotse. Uy, gumalaw, sorry. Yan. So dito yung corner ng kotse, i-drag ulit natin. Tapos tansyahin natin. So I assume ito dito gulong yan. So meron din namang side mirror ito. So hindi ko na siya yan, no. So ito yung likod yan. So sagad natin sa side mirror. So itong likod nito, as you can see dito sa image, ito yung itsura niyan. So ito yung light na-detect ng light ng LiDAR, no. So ipasok mo lang yung LiDAR dots sa loob ng box. So sa top naman ito. So ayan, pulido na. So pwede mo pang i-drag yan, no. So hanggang dito sa may isang tuldok na ito dito, may tuldok dyan. So sa likod naman, drag mo lang. So I think ito na yung sagad. Then sa front, yan na rin. So ito naman sa top view, pwede na yan. Okay, so pulido na yung box natin. So punta tayo sa yaw. So sa yawing, meron akong course na ini-steer, no. So meaning yung movement ng kotse, merong degrees na sinusunod. So kailangan mo lang lagay ng stable na the same degree bawat frame, no. Kung iisang direction lang yung papuntang kotse mo. So ito, nakaset ako sa 96.6 eh. So negative 96.6, then press enter ko. So lahat ng frame from frame 1 hanggang frame 17, which is ngayon,
yung yaw niya is 96.6 yung sa akin, no. So bali yan yung tinatahak na landas ng kotse. So sa ano kasi sa Earth coordinate, sa coordination ng Earth, meron tayong 360 na degrees. So isang buong bilog yan ng mundo. So yung direction ng kotse dito naka-base yan sa degrees. So may degrees siyang sinusunod para mag-navigate. So yan yung yaw. So yung yaw naman meaning parang isi-swing mo yung front niya from left to right, no? Parang ito, yan, tignan niyo. Yan. Yan yung yaw. Left to right. So gumigewang siya, no? So para magkaroon tayo ng fix na direction, stable natin siya sa 96, negative 96.6, kasi sa frame 1 hanggang frame 17 yan yung frame na yan yung degrees na ini-steer ng tinatrack kong kotse, no. So yan, so meron na tayong yaw. So dito sa label, label natin siya ng car. Then dito sa triple dot, since gumagalaw yan, so i-click natin tong make dynamic. So meaning gumagalaw siya. So sa frame na to, dyan lang siya titigil, no. So kung stationary kasi yan, steady tong cuboid na to hanggang frame, hanggang sa dulo ng frame, steady dito yan. So hindi siya mawawala. Kung dynamic kasi, the next frame mawawala itong cuboid na to. So ayun, so stationary, then naka-dynamic, then check na natin, make sure na naka-green, then back natin. So pag nag-back ka na, meaning okay na yung mga nakalagay dito. So i-check ulit natin, double check mo, highlight mo yung green, highlight natin to, ito. So naka-highlight na lahat, no? Meaning okay na yung mga yan, and pwede na tayo mag-move sa next na frames, which is yung frame 18. So make sure na ma-save nyo yung yung trabaho nyo. Control S nyo lang sa keyboard. So ayan, may nakasave na nakalagay dito. Then move forward, ASD W. Yan, ASD W. Scroll, mouse scroll, yung zoom in and zoom out. Then arrow left and right W, yung pag ganito. Yan. So pwede ring right click control, right click mouse. Okay, so yan lang muna siguro, at papatulog muna tayo ng maybe. Peace out and chill.